The Mysterious Intern. Kabanata 73. Ang Waksha University of Chinese Medicine ay isa sa mga pinakakilalang unibersidad sa larangan ng tradisyonal na medisina. Itinatag noong dekada 1940, ito ang kauna-unahang unibersidad ng medisina na itinayo matapos maitatag ang bansa. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito at ngayon ay mayroon na itong 3 campus. Ang campus na kinaroroonan ni Brian Ye ay matatagpuan sa sentro ng Yanjing at dito rin matatagpuan ang punong tanggapan ng unibersidad. Ito ang campus na may pinakamahabang kasaysayan at may pinakamalalim na pinagmulan sa 3 campus. Habang naglalakad sa loob ng campus at nararamdaman ang simoy ng hangin sa umaga, hindi maiwasan ni Brian na mapangiti ng may kaalaman at kasiyahan. Mukhang dahil marahil sa kakulangan ng normal na kabataan at sa madalas na paglipat-lipat ng tirahan kasama ang kanyang matandang guro or old master noon, ay minahal na talaga ni Brian ang buhay estudyante at ang kapaligiran ng paaralan. Noong ipinadala siya ng matanda upang mag-aral sa Oxford University, iyon ang naging isa sa pinakamasaya at pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, panandalian lamang ang panahong iyon. Tumagal lamang ito ng wala pang 3 taon, at kung ibabawas pa ang panahon na ginugol niya sa internship, mas kaunti pa ang oras na naging tunay na estudyante siya sa loob ng campus. Akala niya noon, pagkaalis niya sa Oxford ay hindi na siya muling makatatapak sa loob ng paaralan. Hindi niya akalain na makalipas ang maraming taon, ay makababalik siya muli, at sa pagkakataong ito, ay sa sarili niyang bansa. Nagtataka siya kung kumusta na kaya ang kaibigang si Berlin. At si Yanni. At si Abigail, nakabalik na kaya siya sa Africa. Habang inaalala ang mga panahong iyon sa Oxford, hindi maiwasan ni Brian na makaramdam ng emosyon, at ilang pangalang matagal nang hindi nababanggit ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, panandalian lamang ang mga damdaming iyon. Hindi naman kasi talaga si Brian ang tipo ng tao na madaling madala ng emosyon o mahilig magbalik tanaw at manghinayang sa nakaraan. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Maganda talaga ang unibersidad. Magkakatabi ang mga gusaling may disenyong tradisyonal at moderno, may mga luntiang puno sa magkabilang gilid ng daan, malalawak na damuhan. Lahat ng ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam. Habang pinagmamasdan ng maigi ang paligid, namangha si Brian. Kahapon kasi nang dumating siya para magparehistro, nag-promise siya kay Dr. Allison Zhao na pupunta siya sa North Suburb 3rd Hospital para mag-opera kaya naman nagmamadali siya noon. Wala siyang oras upang huminto at hangaan ang ganda ng lugar. Ngayon lamang siya nakabalik at handa nang pumasok sa klase kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang buong ganda ng campus. Dahil maaga siyang dumating at marami pang oras, hindi siya nagmadali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid-aralan habang hinahangaan ang ganda ng paligid, ang mga masiglang mukha ng mga kapwa niya estudyante, at ang payapang kapaligiran na tanging paaralan lamang ang mayroon. Ang klase na pupuntahan ni Brian ngayon ay Pharmacokinetics, at ang silid nito ay Room 1104 sa ika-11 na gusali. Isa itong major subject kaya hindi ito ginaganap sa isang napakalaking lecture hall, pero hindi rin ito maliit na klase para lamang sa kursong pharmacy. Pinagsama-sama rito ang ilang majors dahil required ang subject na ito, kaya naman hindi rin kaunti ang dadalo. May ilang dose-dosenang graduate students at ilang propesor din na naroon. Kahit mabagal ang lakad ni Brian at namili siya ng daan, pagdating niya sa classroom ay kakaunti pa lamang ang tao. Ang mga graduate students kasi ay mga veterano na sa ganitong sistema. Hindi sila gaya ng mga freshmen na masunurin. Lalo na sa klase sa umaga, karaniwang gigising at aalis lang sila ng kwarto kapag malapit na magsimula ang leksyon. Dahil hindi naman nakapag-aral si Brian sa loob ng bansa noon, may halong kuryosidad at panibago ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang silid. Pagkaupo niya at makitang ayos na ang lahat, kinuha niya ang kanyang libro at nagsimulang magbasa para sa klase ngayong araw. Nakuha na niya lahat ng kailangang libro kahapon noong nagbayad siya ng tuition at nagparehistro. Balak sana niyang basahin at i-preview ang mga aralin kagabi pagkatapos ng operasyon, ngunit biglang dumating si Dr. Allison at inaya siyang kumain kaya nasira ang plano niya. Gabi na rin siya nakauwi at pagkabihis ay nag-practice agad siya ng kanyang kasanayan kaya wala na siyang nagawang pagbabasa. Kaya naman sinamantala niya ang oras ngayon para mag-aral. Medyo interesante pala ang pharmacokinetics. Matapos basahin ang ilang pahina at maunawaan ang konsepto, naningkit ang mga mata ni Brian. Iba pala ito sa inaakala niya. Hindi ito purong aralin tungkol sa tradisyonal na medisina, at wala rin itong masyadong teoryang malalim tungkol dito. Sa katunayan, ito ay isang asignaturang mula sa Western medicine.
Pinag-aaralan dito ang paggamit ng mga prinsipyo ng kinetics at mathematical models upang sukatin at ilarawan ang proseso ng engravings, distribution, metabolism, at excretion ng mga gamot sa katawan, tulad kapag ito ay tinurok, ininom, o ibinigay sa ibang paraan. Sinusuri nito ang pagbabago ng dami at konsentrasyon ng gamot sa dugo habang lumilipas ang oras. Mukhang alam din pala ng mga eksperto sa tradisyonal na medisina ang kanilang mga kahinaan, at hindi naman pala sila kasing tigas ng ulo gaya ng inaakala ng marami. Umuunlad din pala ang kanilang sistema, nakikisabay sa panahon, at kumukuha ng magagandang aspeto mula sa Western medicine. Ang asignaturang gaya nito ay malinaw na halimbawa ng paggamit ng mga epektibong pamamaraan ng siyensya. Matapos maunawaan ang diwa ng subject, napangiti muli si Brian. Para sa kanya, parehong may kanya-kanyang kalakasan ang Eastern at Western medicine. Hindi dapat bulag na tinatanggihan ang isa't isa, bagkus ay dapat bukas ang isipan at kunin ang magagandang katangian ng bawat isa. Kapag naabot na ng Western medicine ang limitasyon nito, maaari pa ring makatuklas ng mga bagong gamot na malaki ang maitutulong sa tao, gaya ng artemisinin, mula sa pag-aaral ng mga halamang gamot. At sa kabilang banda, dapat ding tanggapin ng tradisyonal na medisina ang mga epektibong pamamaraan at siyentipikong sistema ng kabilang panig. Nabanggit na niya ito noon kay Old Chin, at sangayon din naman ang matanda sa pananaw na iyon. Matapos maintindihan ang pangkalahatang ideya, binuklat niya ang unang kabanata at seryosong nagbasa. Alam niyang nahuli na siya sa klase. Hindi siya nakapasok simula sa semestre at kalagitnaan na ng pasukan ngayon. Malapit nang matapos ang termino at mahigit kalahati na ang naituro, kaya hindi na muling ituturo ng guro ang mga naunang aralin para sa kanya. Kailangan niyang habulin ang mga ito ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakapag-aral din siya ng matematika noon upang makapasok sa medikal na kurso sa Oxford. At noong nag-aaral pa siya doon, kumuha rin siya ng isa o dalawang subject na may kinalaman dito. Kaya pagdating sa basic math, komportable siya. Kaya kahit na mahirap ang asignaturang ito para sa karamihan ng mga graduate students, para kay Brian ay hindi ito naging malaking problema. Mas madali pa ito kumpara sa mga sinaunang libro at klasikong aralin na pinag-aralan niya noon kay Old Chin. At kung ikukumpara pa sa kanyang natatanging kaalaman at kasanayan sa paggamit ng karayom, ay sadyang napakadali nito. Uy pare, bago ka lang dito no? Nangabala na si Brian sa pagbabasa at paminsan-minsan nang nagsusulat sa kanyang libro, biglang may isang malakas at magaspang na boses ang narinig niya sa kanyang tabi. Ha! Agad na inangat ni Brian ang kanyang ulo at nakita niya ang isang lalaking mukhang matapang, halos 1.85 meters ang tangkad, na bigla na lang nakatayo sa tabi niya. Sa likod nito ay may dalawa pang kasama. Sino kaya sila? Bahagyang nagulat si Brian. Pare, huwag kang mag-alala, hindi kami mga gangster. Nasa Chinese University of Traditional Chinese Medicine tayo, walang gangster na mga ngahas pumasok dito. Nang makitang nakatitig si Brian sa kanilang tatlo, parang may naisip ang lalaking matangkad at nakangiti itong nagpaliwanag ng pabiro. Ngumiti rin ang dalawang lalaking nasa likuran niya. Pasensya na. Narealize ni Brian ang kanyang naging reaksyon. Nasa universidad naman pala sila at nasa loob pa ng classroom. Imposibleng nandito ang mga organisasyon tulad ng Qinglonghui. Bahagya siyang nahiya sa kanyang itsura. Pero habang tinatitigan niya ang tatlo, hindi niya maiwasang mamangha. Ang tindig kasi nila ay parang mga tunay na miyembro ng gang. Yung nasa harap pa lang, kahit hindi magsalita, mukha talagang pinuno ng mga basagulero. Pati yung dalawa sa likod na maikli ang gupit, kapag hindi ngumiti at naningkit ang mga mata, mukha talagang mga brother o alagad ng sindikato. Siguro ay kapwa nila graduate students din ito na kasama niya sa klase. Mukha talaga silang nakakatakot. Kung sa labas mo sila makikita, iisipin mong mga kriminal, hinding-hindi aakala na mga estudyante ng graduate school sila. Haha, okay lang yan, sanay na kami dyan. Nang makita ang itsura ni Brian, hindi na lang pinansin ng lalaki ang pagka-alerto nito. Pare, ikaw siguro yung bagong estudyante na binabanggit ni Teacher Teresia. Oo, tama. Kayo po ay. Bahagyang nag-alinlangan si Brian. Kami lahat ay estudyante ni Teacher Sia, kaya magkaklase na tayo simula ngayon. Ngumiti ang lalaki at inilahad ang kamay kay Brian. Silang tatlo ay mga estudyante rin ni Teacher Sia. Ang galing naman ng panlasa at hilig ni Teacher Sia sa pagpili ng estudyante. May gusto ba talaga siya sa itsurang parang galing sa ilalim? Hindi inakala ni Brian na magkakaklase pala sila. Habang nakikipagkamay, hindi niya maiwasang mamangha sa isip. Ako nga pala si Vault Hu, taga Yanjing. Siya naman si A Xiao,
taga-probinsya F sa Timog, at ito si Jing Zekiang, taga-Hedong Province. Kaming tatlo ang tinanggap ni Teacher Sia ngayong taon, at ngayon ay naging 4 na tayo. Sana ay magtulungan tayo at magkaroon ng magandang samahan sa pag-aaral. Ipinakilala ng lalaki ang sarili at ang kanyang mga kasama. Yung mas maliit ng kaunti at mas maayos ang mukha ay si A Xiao, at yung mukhang talagang matapang ang itsura ay si Jing Zekiang. Ako si Brian Ye, taga Yanjing din. Ikinagagalak ko kayong makilala. Sana ay matuto tayong lahat ng magkasama. Ngumiti si Brian at nagpakilala. Brian Ye. Bakit parang pamilyar ang pangalang yan? Nang marinig ang pangalan niya, biglang napakunot noo si Jing na parang may naalala. Oy, hindi ba ito yung pangalan ng sikat na doktor sa internet noong nakaraang buwan? Tinapik ni A si Jing. Ay oo nga no. Si Dr. Ye yun. Pare, hindi ba ikaw yun si Dr. Ye? Nang maalala, biglang nanlalaki ang mga mata ni Jing at nakatitig kay Brian na hindi makapaniwala. Sobrang sikat kasi ni Brian sa internet noon, kahit nag-aaral sila ng tradisyonal na medisina, pamilyar na pamilyar sila sa pangalan. Maging si Ace at pati na rin ang ibang mga estudyanteng nasa paligid na kanina pa hindi nakikialam, biglang napatingin lahat kay Brian ng may kuryosidad. Sikat na sikat talaga ang pangalang iyon. Hindi inakala ni Brian na kilala pala siya ng husto at makikilala agad siya sa unang araw pa lang niya sa unibersidad. Sandali siyang natulala at hindi alam kung ano ang isasagot. Bago pa makasagot si Brian, nagsalita na si Volt. Tinapik niya sa balikat si Jing at sabay-sabay ng may pangungutya, sus. Jing, nilalagnat ka yata o nilalangaw ang utak mo. Paanong magiging siya yun si Dr. Ye? Yung Dr. Ye na yun ay doktor ng Western Medicine at magaling sa neurosurgery. Nasa University of Traditional Chinese Medicine tayo, magkaibang mundo yun. At saka, yung Dr. Ye ay may double doctorate degree na galing sa Oxford. Kung siya man yun, bakit pa siya mag-aaral dito bilang graduate student? Tama nga naman. Paanong magiging siya yun? Western Medicine doctor yun at may FOD na. Kung si Brian nga yun, imposibleng mag-aaral pa siya dito. Malala siguro ang sakit ng ulo o nababaliw na kung gagawin niya yun. Natigilan si Jing. Nang maproseso niya ang sinabi, bigla siyang napakamot at napangiti ng pagak, tama ka nga boss, ang tanga ko talaga. Si Ace at ang ibang mga estudyante ay natauhan na rin. Isa-isang ibinalik nila ang atensyon sa kani-kanilang ginagawa, may halong dismaya pero sa wakas ay kumalma na rin. Hindi inakala ni Brian na ganito ang mangyayari. Kanina pa siya nagdadalawang isip kung aaminin ba niya o hindi, at kung paano niya ito sasabihin ng maayos. Pero ngayon, mukhang hindi na niya kailangang mag-imbento ng kahit anong dahilan o kwento. Brian, huwag kang malungkot dyan. Si Teacher Sia ay kilalang eksperto sa medisina at parmasya. Kapag nag-aral kang mabuti sa kanya, baka mas sumikat ka pa kaysa doon sa Dr. Ye na yon sa hinaharap. Nakita ni Volt na tahimik lang si Brian at akala niya ay nasaktan ito, kaya tinapik niya ito sa balikat at inalo. Oo nga Brian, gagalingan mo lang, malalampasan mo rin siya. Si Jing naman, na siya pang unang naghinala kanina, ay nahiya at inalo rin si Brian. Ayos lang ako, sanay na ako dyan, haha. Nang makita ang pag-aalala ni na Volt at Jing, lalo na ang guilty look sa mukha ni Jing, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting hiya si Brian sa loob-loob niya. Pero pagkatapos mag-isip, napagdesisyonan niyang huwag muna silang sasabihan ng totoo. Hayaan muna nilang isipin na ibang tao siya, para makapag-enjoy siya ng tahimik at simpleng buhay estudyante dito sa unibersidad. Ang guro ng pharmacokinetics ay isang medyo batang propesor. Siyempre, ang pagiging bata ay ikinumpara lamang sa ibang mga matatandang propesor sa unibersidad na nasa edad 60 o 70 na. Sa katunayan, halos 50 anyos na rin pala siya. Magaling talaga ang guro. Hindi lamang malalim at mataas ang antas ng kanyang kaalaman tungkol sa asignatura, magaling din siyang magturo. Maganda ang tono ng pananalita at nakakatuwa at nakakatawa pa siya magsalita. Ilang sandali pa lang nakikinig si Brian Ye, hindi niya namalayang nahuhok na pala siya sa pakikinig. Balak niya sanang mag-self-study na lang sa loob ng klase, pero sa huli, halos lahat ng itinuro ay napakinggan niya ng maayos. Pero matapos ang isang buong klase, napansin ni Brian na kahit ganoon kagaling magturo ang guro, iilan lang sa mga kaklase niya ang seryosong nakikinig. Bagamat marami ang mukhang nakatingin sa harapan, halatang wala naman sa leksyon ang atensyon nila. At yung mga bagong kakilala niya na sina Volt at ang iba pa, halos natutulog na lang o kaya naman ay nagbabasa ng ibang libro. Boss Volt, sa tingin niyo ba ay hindi magaling magturo yung guro? Nang tumunog na ang bell at makaalis na ang guro sa podium, hindi na napigilan ni Brian at tinanong niya ang mga kasama.
Hindi no, magaling naman siya magsalita. Tiningnan siya ni Volt na parang nagtataka kung bakit niya naitanong iyon. Eh bakit hindi kayo nakikinig? Tinitigan sila ni Brian na puno ng pagtataka. Kung magaling naman pala, bakit parang wala silang pakialam? Hay nako, hindi naman kasi ito importanteng subject. Sino ba namang gugustuhing makinig dyan? Kumaway lang si Volt na parang wala lang ito sa kanya. Hindi importanteng subject. Hindi ba ito major subject? Nagulat si Brian. Anong major subject to? Ang major subject natin ay herbal medicine o mga halamang gamot. Wala itong pakialam kay Volt. Pagkatapos magsalita, parang may naalala siya at tumingin kay Brian na parang isang veterano na nagpapaliwanag sa baguhan. Brian, bago ka pa lang kaya hindi mo pa alam. May pagkakaiba talaga. Ang tinuturo natin ay tungkol sa tradisyonal na medisina, iyan ang pundasyon natin. Itong pharmacokinetics, requirement lang ito ng eskwelahan para lang masunod ang utos ng gobyerno. Hindi mahalaga kung matututo ka o hindi dyan. Pagdating sa exam, hindi rin naman magiging stricto ang guro. Kaya huwag mong masyadong dibdibin. Mas mainam na ilaan mo na lang ang oras mo sa totoong major subjects natin. Tama si Boss Volt. Brian, madaling pakisamahan yung guro dyan. Basta pumasok ka at nagpakita ka, papasa ka na yan. Huwag mo masyadong seryosohin yan. Doon ka lang mag-focus sa herbal medicine natin. Seryoso ring sinabi ni Jing at ipinakita pa niya ang librong hawak niya tungkol sa halamang gamot. Sa tingin niyo ba ay walang silbi ang subject na ito? Hindi inakala ni Brian na iyon pala ang dahilan kaya hindi sila nakikinig. Sandali siyang natulala at hindi alam kung ano ang isasagot. Siyempre, mga bagay na yan galing sa Western medicine, anong mapapala natin dyan TCM ang inaaral natin? Di ba obvious? Puro formulang matematika at kemikal yan. Nag-aral kami dito para maging doktor ng tradisyonal na medisina, hindi para maging mathematician o chemist. Pagkasabi ni Brian, agad siyang sinagot ni Volt. Pati si Ace na tahimik lang kanina ay sumabat din at halatang hindi naniniwala sa silbi ng subject. Mga pamamaraan ito ng siyensya. Sa pamamagitan lang ng mga formulang ito at mathematical models, makakabuo tayo ng tama at epektibong race eta ng gamot. Matutukoy natin ang tamang dosage, ang epekto sa katawan, at mapapaganda pa ang uri ng gamot para maging mabilis yung epekto at mababa ang side effects. At higit sa lahat, ang mga pamamaraang ito ay pwedeng gamitin at i-apply din sa pag-aaral ng mga halamang gamot. Tiningnan sila ni Brian. Hindi niya mapigil ang mamangha. Hindi niya akalain na ang isang asignaturang sobrang mahalaga para sa kanya ay ituturing lang nilang walang kwenta at pabigat. Hindi ba niyo naisip na may dahilan kung bakit ito inilagay bilang required subject at bahagi ng curriculum natin? Sinubukan pa rin kumbansihin ni Brian at ipaliwanag ang kahalagahan nito. Anong dahilan? Dahil lang sa utos ng mga nasa taas. Mga bossing na puro kain at hindi naman naiintindihan ang TCM, sila pa ang nagdedesisyon. Mga tagalabas na akala nila alam nila ang lahat. Umismid si Volt. Natahimik na lang si Brian sa sinabi nito. Mga eksperto ang pinamumunuan at mga baguhan ang nasusunod. Sino ba ang tinuturing nilang eksperto? Sila ba o sina Dr. Chin at ang mga veterano sa larangan? Ang paglalagay ng subject na ito ay desisyon mismo ng mga matatapat na eksperto at leader sa mundo ng medisina. Ginawa nila ito para umunlad ang TCM. Sana lang ay matuto ang mga estudyante ng modernong pamamaraan para mapabuti ang tradisyonal na gamutan. Sayang lang at hindi nila naiintindihan ang mabuting intensyon sa likod nito. Tama ba? Ngayon kasi, puro Western medicine ang uso. Kami nga nag-aaral ng TCM, pinipilit pa kaming kunin ang mga subject na ganyan. At ang sama pa, pinapahirapan pa nila kami. Nagreklamo rin si Jing. Mahirap ba talaga itong subject na ito? Tanong ni Brian. Siyempre. Puro numbers, formula ng math at chemistry. Sino ba ang makakaintindi dyan? Ang sakit lang sa ulo tignan. Tiningnan siya ni Volt at nanlalaki ang mata, Brian, huwag mong sabihin sa tingin mo madali lang to ha. Tumingin din sina Jing at Ace kay Brian. Sa totoo lang, hindi ko naman masyadong naramdaman na sobrang hirap. Nag-alinlangan pa si Brian pero sinabi rin niya ang totoo. Naintindihan mo lahat ng sinabi ng guro. Halos lahat naman po. Magaling ka pala sa math noong high school. Gulat na gulat ang mukha ni Volt na parang nakakita ng alien habang nakatingin kay Brian. Okay lang naman siguro. Sumagot si Brian. Hindi naman siya formal na nag-aral ng math ng tuloy-tuloy. Noong nag-prepare lang siya para makapasok sa Oxford, doon lang siya nag-aral ng mabuti.
Kumuha rin siya ng ilang subjects tungkol sa mathematics, analysis, at statistics noong college kaya sanay na siya sa mga ganitong bagay. Kung ganyan ka kagaling sa science at math, dapat Western medicine ang kinuha mo. Bakit ka pa dito sa TCM? Sayang ang galing mo. Nagmamaktol na sabi ni Volt, parang nandidiri at sayang ang talent. Ganoon din ang itsura ni na Ace at Jing, hindi makapaniwala. Bakit po? Nagulat si Brian. Bakit pa magtatanong? Siyempre dahil mas maganda ang trabaho at kinabukasan doon. Tinitigan siya ni Volt, parang hindi makapaniwala na ang bobo naman ang tanong ni Brian. Pero kahit dito naman po sa TCM, pwede ring magkaroon ng magandang trabaho. Hindi pa rin makuha ni Brian. TCM. Brian, hindi ka ba galing ibang planeta? Alam mo ba kung bakit kami nag-graduate school? Napatawa ng mapakla si Volt. Bakit po? Dahil hindi makahanap ng trabaho. Sumingot si Jing sa tabi. Pare, seryoso? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon para sa mga nag-aral ng TCM? Ilan lang ba ang ospital may departamento ng tradisyonal na medisina? Ilan ang kumukuha ng graduate? Tinapik ni Volt ang balikat ni Brian, hindi lang sa mga general hospital tinatanggal ang TCM departments, pati yung mismong mga TCM hospital, gumagamit na rin ng Western medicine methods. Tuwing kukuha sila ng empleyado, mas pinaprioridad pa nila yung mga galing Western medicine kaysa sa amin. Ganun ba talaga kahirap? Bakit hindi na lang kayo nag-Western medicine nung una? Nagulat si Brian. Narinig na niya kay Dr. Chi na mahirap ang sitwasyon ngayon pero hindi niya akalain na ganun pala ito ka-grave. Dahil hindi sapat ang grades at hindi ganun kagaling sa science. Akala mo ba ayaw namin? Kung pwede lang, syempre pipiliin namin yun. Sasabihin ko sa'yo Brian, kung tatanungin mo lahat ng estudyante sa room na ito, sigurado ako na 70 hanggang 80% ay dito napunta dahil hindi nakapasok sa Western medicine o kulang sa grades. May lungkot sa mukha ni Volt, kaya ngayon, ang gusto na lang namin ay makatapos ng graduate school, may matutunan kahit kaunti, at makahanap ng pwedeng pagkakitaan. Ayaw na naming mag-doctorate pa, sayang lang oras. Ako rin. Mag-aaral pa lalo, baka magutom na lang kami sa huli. Sangayon si Jing. Wala masyadong nasabi si Brian. Tumigil na lang siya sa pangungumbinsi. Alam niyang wala ring silbi ang pangungumbinsi niya ngayon. Narealize niya na hindi naman talaga kasalanan nila kung bakit ganito ang pananaw nila. Ito ay resulta ng sistema at sitwasyon ng bansa. Ang pinakaugat ng lahat ay ang unti-unting pagkawala ng bisa at pagbagsak ng tradisyonal na medisina. Kung nais talagang baguhin ang sitwasyon at hindi mauwi sa wala ang mga tulad ni Volt, ang tanging solusyon ay buhayin at paunlarin muli ang TCM. Kapag nangyari iyon, mas maraming magagaling na estudyante ang mahihikayat na pumasok dito, uunlad ang larangan, at hindi na mahihirapan maghanap ng trabaho ang mga nag-aaral nito. Nilipas na lang nila ang usapan tungkol sa klase at nagkwentuhan na lang tungkol sa buhay estudyante. Doon nalaman ni Brian na hindi lang sila iisang guro, kundi iisang dormitoryo pa sila at magkakakwarto. Magkakampi talaga sila sa lahat ng bagay. Nang malaman ni Brian na sila ang magiging roommate niya, gumaan ang pakiramdam niya. Kahit kakakilala pa lang nila, maganda na agad ang impresyon niya sa kanila. Mukha lang silang mababangges at matatapang tingnan, pero sa totoo lang, simple lang sila, prangka, at madaling pakisamahan. Kahit hindi naman balak ni Brian na tumira ng matagal sa dorm, alam niyang kailangan niya rin naman doon paminsan-minsan. Buti na lang at mababait ang mga makakasama niya at hindi siya mahihirapan. Masaya rin naman sina Volt kay Brian. Kahit mukhang malinis at maputi si Brian, parang hindi naman ito maarte o mahinhin gaya ng babae. Mabait at madaling pakisamahan. Nalungkot lang sila nang mabalitaan na hindi naman pala titira ng matagal si Brian sa dorm. Dear Mr. Morgan, hello, tapos na po ang inyong processing. Ito po ang inyong work permit. Habang nasa klase si Brian Ye sa Chinese University of Traditional Chinese Medicine, sa Human Resources Office naman ng KN Hospital sa North Suburb, isang staff na maganda at nakapropesyonal na suit ang nag-abot ng ID card sa isang lalaking matangkad at kulay ginto ang buhok. Kung mayroong doktor mula sa North Suburb no. 3 hospital na makakakita nito, agad nilang makikilala na ang lalaking ito ay kasama ng expert team na dumating kasama sina Dean Charles Carlos at Dr. Wally. Isa siya sa mga eksperto at ang pangalan niya ay Morgan. Thank you. Nang tanggapin ang ID, gumuhit ang isang kaakit-akit na ngiti sa labi ni Morgan. Habang inaabot ito, aksidenteng nahawakan niya ang kamay ng staff at sinabing, "Beautiful girl, you are very beautiful. May I ask you out for dinner?"
Thank you Dr. Morgan, pero may lakad po ako mamaya. Kahit mukhang bata ang staff, sanay na ito sa mga ganitong sitwasyon. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay ng hindi halata, na natiling nakangiti ng magalang, at matalinong tumanggi sa imbitasyon. That's really a shame. I guess I'll just have to wait for next time. Nagtanong lang naman si Morgan ng pabiro. Narealize niyang hindi ito yung tipo ng babae na madaling makuha, kaya hindi na siya nagpumilit. Ngumiti na lang siya ng magalang at umalis na. Enjoy your work here in KN Hospital, Dr. Morgan. Bati ng staff habang paalis siya. Enjoy work. Siyempre mag-e-enjoy ako. Dami kasing magagandang babae dito sa China, paanong hindi magiging masaya? Habang naririnig ang boses ng staff sa likuran, lalong lumawak ang ngiti ni Morgan. Napatingin siya sa isang nurse na maganda ang hubog ng katawan na naglalakad sa harapan at mas lalong sumaya ang kanyang mukha. Habang naglalakad sa lobby at pinagmamasdan ang mga magagandang nurse at doktor, dahan-dahang pumasok si Morgan sa isang building ng ospital. Sumakay siya ng elevator at dumiretso sa departamento ng neurosurgery. Pagdating sa harap ng sarili niyang opisina, ginamit niya ang kanyang ID card para buksan ang pinto at pumasok. Hindi naman masama ang lugar. Mukhang magandang desisyon pala ang pagpunta ko dito sa China. Halos kasing level din naman ito ng mga ospital sa Europa. Nakakagulat na may ganitong klaseng modernong ospital pala sa bansa. Ibinaba niya ang hawak na folder at umupo sa swivel chair. Tiningnan niya ang buong paligid ng kanyang opisina, at paglingon sa bintana, nakita niya ang mga nurse na naglalakad sa damuhan sa ibaba. Labis siyang nasiyahan sa nakikita. Kahit na ipakita na sa kanya ito kahapon noong iniikot siya sa ospital, noon ay nasa ibang bagay lang ang atensyon niya at hindi niya masyadong napansin ang ganda ng opisina. Ngayong nakaupo na siya, saka lang niya na-realize na komportable pala talaga dito. Matapos masiyahan sa paligid, seryoso na ang naging mukha ni Morgan. Kinuha niya ang isang cellphone mula sa bulsa ng kanyang coat at nag-type ng mensahe, "Nagsimula na ako sa trabaho. Nasa KN Hospital na ako." Pagkatapos ay pinindot ang send. Ibinalik niya ng maingat ang cellphone sa kanyang bulsa at muling lumuwag ang kanyang itsura. Mysterious Dr. Ye, magkikita na rin tayo ulit. Hinding-hindi mo aakalang babalik ako at susundan ka dito. Sumandal siya ng komportable sa upuan. Dahan-dahang pinaikot-ikot ni Morgan ang isang ballpen gamit ang kanyang mahahabang daliri habang nakatingin sa malinaw na salamin ng bintana. May halong panlilibang at determinasyon ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi gaanong nagkakaiba ang klase sa graduate school at noong college pa. Ang bawat subject ay binubuo ng 45 minuto na klase, may 10 minutong break, at pagkatapos ay bumalik na ulit ang guro ng pharmacokinetics upang ituloy ang leksyon. Gaya ng dati, hindi pa rin nakikinig sina Volt at ang iba pa. Nagbabasa lang sila ng sarili nilang libro o ginagawa ang mga sarili nilang bagay. Si Brian naman ay nanatiling seryoso at nakikinig ng mabuti. Kahit na alam na niya ngayon ang sistema dito base sa kwentuhan nila kanina, na kahit hindi sila makinig o mag-aral ng mabuti sa subject na ito, papasa pa rin basta pumapasok, hindi lumiliban sa attendance, at minamemory lang yung mga sagot bago ang exam gaya ng sabi ni Volt, hindi pa rin ito dahilan para paglaruan ni Brian ang pag-aaral. Hindi lang ito dahil sa nakasanayan niya noong nag-aaral siya sa Oxford. Doon kasi, kahit anong subject kunin mo, required na pag-aralan mo ito ng lubusan dahil mahigpit ang grading system. Naging bahagi na ng sistema niya ang pagiging seryoso sa bawat asignatura. Pero higit sa lahat, iba ang pananaw ni Brian kumpara kina Volt. Para sa kanya, hindi ito subject lang para pumasa. Alam niyang malaki ang maitutulong nito. Ito ay pundasyon para sa mas malalalim na aralin tungkol sa herbal medicine na pag-aaralan niya sa hinaharap. Malaki ang magiging ambag nito sa pag-analisa ng epekto at toxicity ng mga gamot. Buti na lang at talagang magaling magturo ang guro, at dahil may background na rin siya sa chemistry at medicine noong nasa Oxford pa siya, kahit na bago sa kanya ang ilang konsepto at medyo mahina ang pundasyon niya dito noon, naiintindihan pa rin niya ng maayos ang tinuturo. Nakikita naman ni Volt na seryosong-seryoso talaga si Brian. Kahit sa tingin nila ay sayang lang ang oras at walang kwenta ang ginagawa niya, hindi na lang nila ito pinansin o kinulit. Sa pananaw nila, ginusto naman iyon ni Brian at wala silang magagawa doon. Sayang lang talaga ang oras sa pakikinig sa mga bagay na hindi naman daw naman mapapakinabangan. Okay, iyan muna para sa araw na ito. Goodbye class. Nang tumunog na ang bell, tumigil na rin ang guro sa pagsasalita at ibinalita na tapos na ang klase. Kahit seryoso siya magturo, hindi naman siya bulag. Kitang-kita niya na iilan lang talaga sa silid ang nakikinig ng mabuti.
Alam na rin niya sa sarili niya na para sa mga estudyante ng tradisyonal na medisina, hindi naman talaga sila interesado sa subject niya. Nandito lang sila para pumasa sa exam at para hindi ma-absent. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Sa tingin niya, sapat na pumapasok sila para may trabaho siya. Ang iba pang bagay, wala na siyang pakialam. Ang kaalaman ay hindi pwedeng ipilit. Kung gusto nilang matuto, magbabasa sila. Kung ayaw nila, wala siyang magagawa. Hindi naman ibinebenta ng mura ang kanyang kadalubhasaan para ipilit pa sa kanila. Dahil ayaw naman nilang makinig, hindi na rin siya nagpalipis ng oras o nagtagal pa. Umalis na siya agad para hindi na makasagabal at para hindi na rin sila mainip. Goodbye teacher. Nang marinig na tapos na ang klase, sabay-sabay na umangat ang ulo ng mga estudyante at biglang naging masigla. Mas malakas pa ang boses nila ngayon kaysa noong nagtuturo pa ang guro. Narinig ng guro ang ingay, napangiti na lang siya sa gilid ng labi at tahimik na lumabas ng silid. Yehey! Tapos na rin. Libre na. Naku po, isa na namang klase ang natapos. Pagkaalis ng guro, tila nabuhayan ng loob ang buong klase at nagsigawan sa tuwa. Masyado naman silang walang galang sa guro. Kahit ayaw nila sa subject, hindi naman kailangang ipakita ng ganyan. Nakita ni Brian ang reaksyon nila at napangiti na lang ng mapait. Alam niyang maraming dahilan kung bakit ganito ang sistema, at hindi lang ito kasalanan ng mga estudyante. Wala rin naman siyang magagawa o sasabihin ngayon dahil wala ring mangyayari at baka magka-problema pa siya. Pero balang araw, babaguhin ko rin ang sitwasyong ito. Bulong ni Brian sa sarili. Ang pagbangon at pagsulong ng tradisyonal na medisina ang matagal na pangarap ni na Dr. Chin at ng kayang gurong si Baron Zhang. Dahil tinanggap niya ang kanilang gabay at natuto mula sa kanila, tungkulin niyang ibalik ang tulong at gawin ang lahat para umunlad ito. Medyo interesante pala ang gurong iyon. Maya-maya, ibinalik ni Brian ang kanyang atensyon at tumingin sa pinto kung saan lumabas ang guro. Napaisip siya. Alam siguro ng guro na hindi nakikinig ang mga estudyante, pero hinayaan lang niya sila. Hinayaan silang magbasa, matulog, mag-cellphone, o gumawa ng assignment ng hindi pinapagalitan. Ang mas nakakagulat, buong 2 oras na nakikinig si Brian, napansin niyang seryoso pa rin at malinaw ang pagtuturo ng guro. Hindi man lang siya naging tamad o pabigla-bigla kahit alam niyang walang nakikinig. Nalaman din ni Brian mula kina Volt na strikto pala ang gurong ito sa attendance. Kapag 3 beses kang lumiban, bagsak ka talaga. Pero basta pumapasok ka at naroon ka lang, automatic pasado ka na sa dulo. Iyon pala ang dahilan kung bakit nandyan lang sila pero hindi nakikinig. Talagang kakaiba ang gurong ito. Pinipilit silang pumasok pero hindi pinipilit na makinig. Konti lang ang nakikinig, pero seryoso pa rin magturo. Ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya? Habang iniisip ito, unti-unting naging interesado si Brian sa pagkatao ng guro. Ito ang unang beses na naging curious siya sa isang taong hindi niya kakilala. Brian, tara na. Kain tayo. First time nating magkasama, samahan mo na kami. Habang nag-iisip pa si Brian tungkol sa guro, inayos na ni Volt ang gamit at tumayo na. Sige, sakin na ang lunch. Ikinagagalak ko kayong makilala, ako na muna ang taya. Nagising si Brian sa pag-iisip at sumagot agad. Bago pa lang siya sa eskwelahan at gusto niyang makasundo ang mga magiging roommate at kaklase. Malaking tulong din ang mga ito para mas makilala niya ang paligid at ang sistema ng paaralan. Naku, huwag na, Brian, kami na dapat. Nag-alala si Jing at gustong tumanggi, pero bago pa siya matapos magsalita, pinutol na agad ni Volt ang sasabihin niya. Sige na, kung ikaw ang taya, edi ikaw na. Huwag na tayong mahiya, tatanggapin na natin ang kabutihan mo. Ngumiti si Volt. Boss. Natigilan sina Jing at Ace at nagkatinginan. Hindi nila inasahan na papayag agad si Volt. Magkaklase at magkakwarto naman tayo eh. Mamaya na kayo makipag-agawan, marami pang pagkakataon. At saka, mukhang mayaman naman si Brian eh, kaya wag kayong mag-alala. Paliwanag ni Volt sa dalawa. Pagkatapos, nakangiting tumingin siya kay Brian at itinuro ang pulso nito, alam niyo ba kung anong relo ang suot niya? Hindi lang ito basta relo. Authentic Patek Philippe ito ha. Hala! Ang lalaking mukhang magaspang at parang basagulero, alerto pala ang mata. Paano niya nakilala agad na Patek Philippe iyon? Nagulat si Brian sa sinabi ni Volt. Regalo kasi iyon ng matanda sa kanya at lagi niya itong suot. Ang espesyal dito, hindi nakadikit ang logo sa labas gaya ng ordinaryong relo. Nakatago at pino itong nakaukit sa gilid, kaya bihirang makakita o makakilala nito. Simula nang bumalik siya sa bansa, si Mr. Tang lang ang nakapansin noon pero hindi naman binanggit.
Hindi niya inakalang si Volt ang makakakita agad. Mukhang hindi lang basta itsura ang meron ang lalaking ito. Sa ilalim ng magaspang na anyo, matalas pala ang mata. Napatingin si Brian kay Volt at napangiti na lang sa isip. Pitek Philip, nanlaki ang mga mata ni na Ace at Jing, at hindi makapaniwalang tumingin sa pulso ni Brian. Oy, dapat narinig nyo na yan. Sinasabi ko sa inyo, ang Pitek Philip ay kilala bilang hari ng mga relo. Bagamat ang relo ni Brian ay mukhang ordinaryo lang at walang halatang logo, ang halaga nito ay hindi bababa sa 10,000 dolyar. Kaya sinabi kong mayaman si Brian, naniniwala na kayo ngayon. Nang makita ang gulat sa mukha ni na Ace at Jing, at maramdaman ang tingin ni Brian sa kanya, labis na ipinagmalaki ni Volt ang nalaman niya. Ordinaryong modelo. Libo-libong dolyar lang. Kung malalaman lang ng gumawa nito na ang kanyang obra maestra ay itinuturing lang na ordinaryong relo na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar, baka sumabog ang ulo niya. Hindi mapigilan ni Brian na mapang-isi sa sarili. Kahit hindi siya mahilig sa mga mamahaling gamit, alam niyang ang relo na suot niya ay hindi bababa sa 2 milyong dolyar kung ibebenta. Pero hindi niya iyon ipinaliwanag. Hindi naman siya mahilig magyabang. Kadalasan, mahahabang manggas ang suot niya para matakpan ito. At kapag tinatanong, sinasabi lang niyang ordinaryong relo lang daw iyon. Wala namang kinalaman kung mayaman o hindi, pero tama si Volt. Kaya ko naman kayong ilibri. Ngumiti si Brian sa kanila. Wow! Brian, totoo ba ang sinabi ni boss? Pitek Philip talaga to. Hindi kaya peke lang yang nabibili sa kalye. Nang makitang hindi ito itinanggi ni Brian, lalong namangha sina Jing at Ace. Totoo naman siguro. Napangiti na lang si Brian ng mapait. Peke. Sa pagkakaalam niya, ang modelong ito ay hindi pa naman nabibili sa publiko. Limitado lang ang ginawa nito at ibinigay sa mga espesyal na tao. Paano magkakaroon ng peking version kung wala pa nga ang orihinal sa market? Dahil sanay na siyang hindi pinapansin o nagkakamali ng akala ang mga tao, hinayaan na lang niya silang isipin kung ano ang gusto nila. Grabe, ngayon ko lang to nakita sa personal. Pwede bang hawakan, Brian? Kitang-kita sa mga mata ni Jing ang matinding kuryosidad. Ang ganda naman. Oo nga, ngayon ko lang narinig at nakita ang ganitong brand. Mukhang mausisa rin talaga si Ace. Si Volt lang ang kalmado, pero halatang may ibang ibig sabihin ang tingin niya sa relo at kay Brian. Walang problema. Ngumiti si Brian at hinubad ang relo para ipakita sa kanila. Bagamat mahalaga at may malalim na kahulugan ang relo na iyon para sa kanya, hindi naman siya kuripot o maarte. Ito pala ang tunay na Pitek Philip. Pero sa totoo lang, parang wala namang pinagkaiba sa mga ordinaryong relo sa tindahan. Bakit ang mahal naman nito? Kinuha ni na Volt at ang iba pa ang relo at pinagmasdan ng maigi. Matapos ipasa-pasa, ibinalik ito ni Jing kay Brian. Hindi ko talaga makita kung ano ang espesyal dito Uy, hindi nyo ba alam kung ano ang brand? Binabayaran nyo ang pangalan at disenyo. Parang sa LV bags, hindi lang basta tela yon. Ilang daang yuan lang ang materyales, pero binibente ng daan-daang libo. Ipinaliwanag ni Volt ng may kumpiyansa. Haha, mali naman si Volt. Ang halaga ng relo ay hindi lang basta brand. Nandoon ang galing sa pagkakagawa, ang oras at siping inilaan ng gumawa. Halimbawa, ang relo na ito, halos 10 taon pinaghandaan at ginawa ng paulit-ulit bago natapos. Paano mo susukitin ang halaga ng oras at dedikasyon na iyon? Napailing na lang si Brian sa isip pero hindi na siya nakipagtalo. May punto rin naman si Volt tungkol sa presyo ng mga luxury brands ngayon. Sobra talaga ang mahal ng mga gamit ng mayayaman. 100,000 dolyar para lang sa relo o bag. Masakit sa ulo. Pareho lang namang gamitin, pamporma lang naman. Hindi mapigilan ni Jing na mag-comment. Brian, hindi ikaw ang tinutukoy ko ang ibig kong sabihin. Biglang na-realize ni Jing na baka ma-offend si Brian, kaya nagpanik siya at namula ang mukha. Ang ibig kong sabihin ay, ayos lang, haha. Tama ka naman. Ang bag ay pampasok ng gamit, ang relo ay pampikite ng oras. Hindi naman talaga kailangan ng sobrang mahal. Regalo lang din ito ng matandang master sa akin, kung ako ang bibili, hindi ako gagastos ng ganoon kalaki. Ngumiti si Brian para pakalmayan sila. Akala ko nga mukha ka naman hindi maarte. Nakahinga ng maluwag si Jing at lalong gumanda ang tingin niya kay Brian. Kahit may suot na mamahaling relo, hindi naman ito nagyayabang o mayabang kumilos. Nakita rin ni na Volt at Ace na mabait at madaling pakisamahan si Brian, kaya lalong gumanda ang impresyon nila sa kanilang bagong kaklase. Hehe, nga pala, ano nga palang pangalan ng guro natin kanina?
Ayaw na patagilan ni Brian ang usapan tungkol sa relo. Pagkatapos tumawa, iniba niya ang topic. Dahil bago lang siya at hindi naman nagpakilala ang guro, hindi niya alam ang pangalan nito. Parang Teacher Melpan ang tawag doon, bakit mo naman tinatanong yan? Casual na sagot ni Volt. Parang, sa tagal na nilang estudyante, parang lang ang alam nila. Natigilan na lang ulit si Brian. Wala lang, curious lang ako. Ngumiti na lang siya. Sabihin ko sa'yo Brian, huwag mo na masyadong intindihin o alaman ang tungkol dyan. Sayang lang oras dyan. Para maganda ang kinabukasan at trabaho natin, doon tayo mag-focus sa totoong subjects natin sa herbal medicine. Seryosong sabi ni Volt. Tama si boss, totoo yan. Tumango rin sina Jing at Ace. Alam ko, salamat ha. Nang makita ang sinseridad sa mukha ng tatlo, naantig ang puso ni Brian. Kahit hindi sila pare-pareho ng pananaw, ramdam niyang concern talaga sila sa kanya. Kakakilala pa lang nila, pero prangka at totoo silang magsalita. Bihira na lang ang ganitong klaseng kaibigan. Terena, tigilan na natin ang usapang ito. Kagagaling ko lang dito at hindi ko pa alam ang mga masasarap na kainan dyan. Kayo na pumili ng lugar, sige na, hanap tayo ng masarap. Pagkasabi nito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Walang problema. Dahil sinabi mong ikaw ang taya, hindi kami mahihiya. Mga pre, Terena. Kakain tayo sa pinakamahal at pinakamasarap na restaurant ngayon. Tumawa ng malakas si Volt at nauna ng maglakad. Bagamat malakas sumigaw sina Volt at ang iba pa na sasamantalahin nila ang pagiging mayaman ni Brian, sa katotohanan, ang restaurant na pinuntahan nila ay ordinaryo lang. Mas mura pa ito kumpara sa Zuoxianlo sa Beijao Third Hospital. Ang kinain nilang apat ay umabot lang ng mahigit 300 yuan. Sa totoo lang, ang mga kainan malapit sa Waksha University of Traditional Chinese Medicine ay para talaga sa mga estudyante, kaya abot kaya ang presyo. Mahirap makahanap doon ng mamahaling restoran. Para sa karaniwang estudyante, ang 300 yuan para sa apat ay medyo maluho na. Nang sabihin ng cashier na aabot sa ganoon kalaki, nagreklamo pa sina Volt na ang mahal daw at parang nascam sila. Pagkatapos kumain, hindi dumiretso si Brian pauwi. Tinanggap niya ang imbitasyon ni Volt at sumama sa dormitoryo. Nagpaalam din siya sa kanila matapos makuha ang mga kailangan. Tila tama nga ang desisyon niyang pumasok sa universidad na ito at pumili ng gurong si Teacher Teresia. Pagkalabas ni Brian ng dormitoryo, naalala niya ang nakita kanina at ang pakikisama nila noong tanghali. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Noong inirekomenda sa kanya ni Dr. Chi na mag-aral, maraming magagandang paaralan ang pagpipilian. Pwede sana siya sa Yanjing University of TCM o sa ibang sikat na eskwelahan. Malaki rin ang choices niya sa kurso. Pero matapos timbangin ang lahat, pinili niya ang Chinese herbal medicine dito at si Teacher Sia. Mukhang talagang malalim ang karunungan ni Teacher Sia. Hindi siya basta-basta, at ang pananaw niya ay iba sa karaniwang tao. Noong una niyang makita sina Volt, naisip niya kung bakit parang mga gangster ang itsura ng mga estudyanteng kinukuha ng guro niya. Pero nang makilala at makausap niya sila, naintindihan niya ang ugali at talino ni Teacher Sia. Mukha lang silang mabangis, pero sa totoo lang, mababait, tapat, at masisipag silang mga tao. Matapos makasama at makausap sila ng matagal, mas nakilala pa sila ni Brian. Mukhang tahimik lang si Ace, pero matalino at promising. Si Jing naman ay scholar at laging nakakakuha ng scholarship. Pero ang pinaka-nagulat kay Brian ay si Volt. Mukha kasing magaspang at parang leader ng gang, pero siya pala ang pinakamasipag mag-aral. Siya pa yung nagsabi kanina na dahil hindi siya ganoon kagaling sa grades noon, kaya siya napunta sa kursong ito, at ngayon ay direktang estudyante ni Teacher Sia. At ang ikinatuwa rin ni Brian, nang dalhin siya nila sa dorm, nakita niya malinis at maayos pala ito. Hindi gaya ng kwento ng ibang dormitoryo na magulo at madumi. Kahit hindi naman siya titira doon palagi, okay na makabalik paminsan-minsan sa malinis na lugar. Bukod sa pagkakakilala sa tatlo, marami rin siyang nalaman tungkol sa universidad. Lalo na kay Volt na 4 na taon na doon nag-aaral, alam na alam niya ang lahat ng sikreto at chismis sa school. Kahit marami doon ang hindi interesado si Brian, tulad ng tungkol sa mga sikat na estudyante, may mga impormasyon naman na malaking tulong sa kanya, tulad ng ugali ni Teacher Sia at ng ibang propesor. Nagtanong din sila tungkol sa background ni Brian. Hindi naman siya nagtago at sinabi niya ang ilang bagay. Pero tungkol sa koneksyon niya kay Dr. Chin at kung paano siya pinapasok, sinabi na lang niya na rekomendasyon ito ng kanyang guro. Mabuti na lang at sa universidad na ito, karaniwan na ang ganitong sistema.
Madalas may mga apprentice o estudyante ng mga masters na pumapasok dito base sa rekomendasyon. Iba kasi ang kultura sa traditional Chinese medicine, pinapahalagahan nila ang karunungan at karanasan kahit wala sa formal na papel. Kaya hindi na rin nagulat sina Volt at ang iba pa. Sige, library na ako. Matapos maayos ang mga gamot at impormasyon, tiningnan ni Brian ang kanyang relo at dumiretso na sa library. Ang library ng universidad na ito ay itinuturing na banal na lugar para sa mga nag-aaral ng medisina. Sinasabing dito may pinakamaraming koleksyon ng mga sinaunang libro at kaalaman. Bago pa man siya pumasok dito, ilang beses na niya itong narinig kay Dr. Chin at matagal na niya itong gustong mapuntahan. Ngayong nandito na siya, hinding-hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Desidido na si Brian na habang nag-aaral dito, gagamitin niya ang bawat oras para magbasa at mag-aral sa lugar na ito. Mabilis siyang pumasok at inikot muna para malaman ang ayos ng mga libro. Nang makahanap ng tahimik na sulok, kumuha siya ng libro at agad na nalubog sa pagbabasa, parang esponghang sumisipsip ng tubig. Mr. Green, ito po ang kama ni Ginang Wei. Habang abala si Brian sa pagbabasa sa library, sa ICU naman ng Beijing 3rd Hospital, isang nurse ang gumagabay kay Green na nakasuot ng sterile gown papunta sa kama ng matanda. Sige, salamat. Ngumiti si Green at nagpasalamat. Pwede ko bang makita ang medical records? Tiningnan niya ang folder sa gilid ng kama. Opo, siya po. Mabilis na inabot ng nurse. Salamat. Kinuha niya ito at binuksan. Batang Ye, oras na para malaman ang katotohanan. Malapit nang mabisto ang tunay mong kulay. Pagkabukas niya ng papel, isang mapang uyam ng ngiti ang lumabas sa mukha niya. Kahit sinabi niya noon sa kanyang guro na si Professor Walton na maghihintay siya, 2 araw na ang lumipas at hindi na siya makapaghintay. Lalo na nang malaman niyang inidolo ng pamilya Wei si Brian bilang tagapagligtas at kahit si Dr. Allison Zhao ay humahanga rito, lalong kumulo ang dugo at inggit niya. Pagkatapos kumain kanina, hindi na niya napigilan ang sarili at tumakbo na agad dito sa ospital para patunayang mali si Brian. Ito ay, habang binabasa niya ang resulta, biglang natigilan siya at nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ayon sa medical report, talagang bumubuti na ng husto ang kondisyon ni Ginang Wei. Talaga bang nagawa niya yun kahapon lang? Hindi ba't nagpapakitang tao lang siya? Isang sandali, naguluhan si Green. Hindi, imposible to. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao at umiling. Hindi niya matanggap na isang ordinaryong Chino at napakabata pa nito ang makakagawa noon. Ibig sabihin ba nito, mas magaling talaga ang teknik ng batang yun kaysa sa kanya? Mr. Green, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Napansin ng nurse na nakatitig lang si Green at hindi kumikilos, kaya nag-alala ito at tinanong. Wala. Titingnan ko lang ulit. Bumalik siya sa kanyang sarili at binasa ulit ng maigi. Nang makumpirmang tama ang lahat at talagang gumagaling ang pasyente, namutla ang mukha ni Green. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ng akala niya ay imposible. Matagumpay talaga ang operasyon kahapon. Paano nagawa ng batang yun? Baka bulag lang ako. Dahil sa inggit at pride, nawala ang kakayahan niyang mag-isip ng tama. Binaliwala niya ang galing na ipinakita ni Brian kahapon at ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Pero kahit anong tanggi niya, nasa harap na niya ang ebidensya, naging matagumpay ang operasyon. Kailangan ko bang humingi ng tawad sa batang yun? Hindi. Imposible. Ako ay estudyante ni Professor Walton. Paano ako yuyuko sa isang batang galing China na puro swerte lang? Mahigpit na nakuyam ang kanyang mga kamay na nakatago sa loob ng manggas. Inisip niya ang mukha ni Brian na parang walang pakialam sa kanya, at naisip ang kahihiyan na mararanasan niya kapag yumuko siya. Isang matinding takot at galit ang naramdaman niya. Ano ngayon kung nagtagumpay ka? Sabi ko nga, hindi ka magtatagumpay kung ayaw ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Green at may masamang balak na pumasok sa isip niya. Talagang karapat-dapat ang Chinese University of Traditional Chinese Medicine na maging numero 1 paaralan sa bansa. Ang library nila ay punong-puno ng mga sinaunang libro at klasikong kaalaman tungkol sa medisina. Nanatili si Brian Ye sa library hanggang sa oras ng pagsasara. Bago umalis, humiram siya ng ilang libro base sa listahan na ibinigay sa kanya noon ni Dr. Chin. Puno ng tuwa at saya ang puso ni Brian habang naglalakad palabas. Para siyang bata na nakakuha ng bagong laruan. Mamasyal muna at kumain. Tapos maghanap ng hotel malapit dito. Hindi na ako babalik sa North Suburb ngayong gabi. Habang naglalakad sa gate ng paaralan, naramdaman niyang kumakulom ang sikmura niya.
Mula tanghali hanggang alas 10 ng gabi, walang tigil ang pag-iisip at pagbabasa niya kaya malaki ang naubos na enerhiya. Kahit matibay ang katawan niya, gutom na rin siya. Dumaan siya sa food street, kumain at nabusog. Pagkatapos, naghanap siya ng malinis at simpleng hotel na malapit lang doon para doon na matulog. Dahil may klase bukas ng umaga, hindi na niya inisip pang bumalik pa sa malayong ospital para makatipid sa oras. Kung hindi lang dahil mahirap magsanay ng internal energy sa dorm at hindi komportable, doon na lang sana siya tumira. Ring! Ring! Nang malapit na sana siyang pumasok sa kwarto ng hotel, biglang tumunog ang cellphone niya. Dr. Allison. Kinuha niya ang phone at nakita ang pangalan. Nagulat siya at biglang nanlumo ang mukha. Naku po! Kanina hapon, sobrang abala ako sa pagbabasa at nakalimutan ko. Nangako ako kay Dr. Allison na susunduin ko siya kagabi. Napahampas na lang siya sa hita sa inis sa sarili. Hello, Dr. Allison. Kahit nahihiya at hindi alam kung paano magsisimula, kinagat niya ang lobby at sinagot ang tawag. Brian, nasaan ka ngayon? Bago pa makapagsalita si Brian para magpaliwanag o humingi ng tawad, agad na bumanat si Dr. Allison. Nasa Yanjing City po ako, Dr. Allison. May problema po ba? Muntik na niyang masabi na nasa school siya, pero agad niyang itinama ang sasabihin. Napansin din niyang iba ang tono ng boses ni Dr. Allison, mabilis at parang balisa. May nangyari kay Lola Wei. Delikado ang sitwasyon. Bakas ang matinding takot at pag-aalala sa boses ni Dr. Allison. Ano? Biglang naging seryoso at nag-alala ang mukha ni Brian. May kakaibang reaksyon ang katawan niya. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sa telepono, pero hindi maganda ang lagay niya ngayon. Pwede ka bang pumunta agad? Sandali lang, pupunta ako ngayon din. Binaba niya agad ang telepono at tumakbo ng mabilis pabalik. Dahil plano niya sanang dito na matulog, iniwan niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ng school kanina umaga. Kailangan niya itong kunin para makabalik agad sa ospital. Grabe! Ang bilis tumakbo ng lalaking yan. Parang may pakpak. Hala, galing ba yan sa school natin? Kailan pa nagkaroon ng ganyan kagaling na athlete dyan? Pwede na yan sa Olympics. Kahit hindi naman niya ginamit ang buong bilis niya, sapat na iyon para mamangha ang mga estudyanteng nakakakita. Tinitigan nila si Brian habang mabilis na lumalayo at hindi makapaniwala sa nakita nila. Hindi pinansin ni Brian ang mga bulungan. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa ibang bagay. Agad niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at lumabas ng school gate ng todo bilis. Alam niyang magaling si Dr. Allison. Kung siya mismo ang hindi makontrol ang sitwasyon at tumawag ng ganito ka-urgent, ibig sabihin ay talagang seryoso ito. Pero ano bang nangyari kay Ginang Wei? Maayos naman ang operasyon kahapon at maayos din ang recovery plan. Habang nagmamaneho, iniisip niya ng maigi ang lahat ng detalye, pero wala siyang maisip na mali o pagkukulang na ginawa niya. Basta makabalik muna at makita ang sitwasyon. Dahil wala siyang maisip na dahilan, itinoon na lang niya ang atensyon sa pagmamaneho. Nakalabas na siya ng gate at pinaandar na ang sasakyan sa pinakamataas na bilis na pwede. Beijing 3rd Hospital, ICU Ward. Paano nangyari ito? Tiningnan ni Dr. Allison Zhao si Ginang Wei na nakahiga sa kama. Kitang-kita sa mata ng matanda ang dilim at nanginginig ang mga daliri nito ng hindi normal. Pagod na si Dr. Allison at sobrang balisa. Paglabas niya ng operating room kanina hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa ICU na may abnormal na nangyari kay Ginang Wei. Agad siyang dumalo at inasikaso ito. Noong una, inakala niyang side effect lang ito ng gamot o anesthesia, kaya tiniis niya lang at kumain muna. Pero nang makabalik siya pagkatapos kumain, lalo pang lumala at naging kritikal ang lagay ng pasyente. Buong gabi, sinubukan niya ang lahat ng paraan at gamot na alam niya para maibalik sa ayos si Ginang Wei, pero walang epekto. Sa halip na gumaling, tila lumalala pa lalo ang kondisyon nito. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi tawagan agad si Dr. Brian Ye. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.